Ang binili ko kanina sa meat shop, itong ribs. Ito yata yung parte na may mga young bones o soft bones. Minsan kasi mas masarap yung buto-buto kaysa sa puro laman. Tapos kung minsan iniisip natin, sasabawan natin kapag buto-buto o kaya naman ay kaldereta. Well, actually marami naman pwedeng gawing recipe pagdating sa baboy. Pero yung gagawin ko ngayon, alam ko kayang-kaya nyo rin. Sobrang basic lang naman ito, pero alam kong masasarapan ka rin. Pagkatapos kong hugasan ng karne ng baboy, tinimplahan ko lang ito ng toyo. Tapos tataktahan ko lang ng paminta. Saka ko naman pipigaan ng kalamansi. Kung wala naman kayong kalamansi, pwede naman gumamit ng suka. Siguro mga 6 hanggang 7 kalamansi, pwede rito. Yung tipong para ka lang nagtimpla ng gagawing bistek. Marinate lang natin to 1 oras. Fast forward na tayo, dito naman tayo sa ating kawali. Painitin lang natin, tapos lagyan natin ng mantika. Mas okay kung talagang mainit na mainit yung mantika bago mo ilagay. Para talagang mag-lock yung kanyang lasa. Kasi ang kailangan natin dyan, papulahin natin yung kanyang mga labas. At yung loob naman, di baling hilaw. Kapag mapula na, bali-balik na rin mo lang para yung kabila naman. Kapag napansin mo na puro mantika na lang yung nakikita mo at wala ng sarsa, pwede mo nang kuhanin at itabi muna. Ito pa lang yung unang batch, so fast forward na tayo. Tapos na yung second batch. Ito naman, binabawasan ko ng mantika. Bakit ko nga ba binabawasan ng mantika? Kasi ilalagay ko naman itong butter. O margarine, pwede rin naman. Meron akong giniling na bawang dito, 1 ulong giniling na bawang. Tapos maglalagay din tayo dyan ng sibuyas. Para kumpleto yung lasa. Pwede namang hindi maglagay na ng sibuyas kung puro bawang lang ang gagamitin mo. Wala namang problema dyan. Tapos ilalagay na natin itong mga pinapula natin kanina ng mga ribs. Halu-haluin lang natin. Tapos ang gagawin naman natin, titimplahan natin ngayon ng oyster sauce. After ng oyster sauce, maglalagay naman ako ng tomato paste. Mga 2 hanggang 3 kutsarang tomato paste lang yan. So halu-haluin lang natin para magisa na siya. Tapos niyan yung pinagbabaran, ilalagay natin dito. Para hindi masayang yung nasa lalagyan, banlawan mo ng tubig tapos ibuhos mo. Kasi matigas pa nga yung ating pork ribs, tapos kailangan nating palambutan yan. Isasabay ko na rin pala itong mga mais. Kasabay na siyang lalambot na itong pork ribs. Masarap din itong recipe na to. Naalala ko pag nagluluto ng seafoods, ganito rin naman yun. Nilagyan ko ulit ng paminta kasi nga medyo mas maganda rito yung medyo maanghang. 1 kutsarang asukal naman dahil kailangan ito ng medyo may tamis. Ngayon naman palambutan lang natin ito. Mga 30 minutes lang malambot na yan. At meron ako ditong bichuelas para magkaroon naman siya ng kulay green. Para maging perfect yung kanyang combination. Mas magandang tingnan, di ba? Mas kaaya-aya. Well, actually, tinuturo din naman niya sa school kapag magluluto tayo, kailangan meron tayong mga iba't ibang kulay sa pagkain para hindi boring yung ating niluto. So, ganun lang kabilis. Nakaluto na tayo ng isang pananghalian na masarap. Yung pork ribs sa pagkakabili ko nga pala dyan ay 320. 1 kilo na yon, kaya pwede naman talaga. Kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng pagluluto, ganitong klaseng mga Pinoy na ulam, mag-follow ka na rito sa ating page. Huwag mo na rin kalimutang mag-comment at i-share itong ating mga video. Maraming salamat sa lahat ng nanood, sumuporta. God bless you po.